Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa gitna ng paulit-ulit na babala kontra paputok, bawal ng Piccolo. Nakadisgrasya na naman ang isang bata. Dalawa pang bata. Nakalulo naman ang pito ng Torotot. Kaya DOH, may paalala rin kontra Torotot. Sakaling maputukan, first aid, alamin kung paano gagawin. 3 araw bago ang medianoche, mga bilog na prutas na pampaswerte raw sa bagong taon. Mabenta na! 12 prutas ng Pinoy. Inendorso para sa pagsalubong sa 2011. Mga bumibili naman ng mga paputok, patuloy ang pagdagsa sa Bukawi, Bulacan. Tindahan ang paputok sa Zamboanga, Sibugay. Nasunog! Matapos daw may mag-testing ng kuitis. Ambulansya, bumaligtad matapos sumalpok sa concrete divider sa toll plaza sa Skyway. 3 patay, kabilang ang sakay na pasyente. Daang-daang pares na sapatos na basta na lang daw ibinagsak ng isang sasakyan sa San Mateo, Rizal. Nagmistulang regalo sa ilang residente. Mga hayop sa Malabon Zoo na una nang nagdiwang ng pagsalubong sa bagong taon. Twin Stars, ano kaya ang New Year's resolution para sa 2011? At Comedy King Dolphy, aminadong nanghihina na. Pero gagawin daw ang lahat para mapasaya ang kanyang fans. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po sa gitna ng paulit-ulit na babala ng mga otoridad laban sa paputok. Dahil bahagi na ng tradisyong Pinoy, patuloy pa rin ang pagdating ng mga namamakyaw ng paputok sa Bukawi sa Bulacan. Nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph. Mel, tuloy-tuloy pa rin ang bentahan nga ng paputok ilang araw bago magbagong taon, pero sabi ng mga ilang tindera, kumpara nung isang taon, medyo mas matumal daw ang bentahan nila ngayon. 4 na araw bago magbagong taon, sige ang bilhin ng ating mga kababayan ng mga paputok para ipansalubong sa 2011. Ang pamilyang ito, hakot ang hindi bababa sa 20,000 pisong halaga ng mga paputok. Parang Thanksgiving namin yon for, meron kasing procession doon. So sa patron, pag dumadaan, nag-set kami ng fireworks. Sabi ng mga tindera, kung noong Nobyembre at unang bahagi ng Disyembre, ang mga negosyante ang mga bumibili, ngayon daw ay mga pang-personal na gamit na ang binibiling paputok. Mas maraming bumibiling panggamit. Pag last week ng November hanggang first week ng December, puro pambenta. Mga negosyante ang pumupunta rito. Si Gloria Cruz ngayong taon na lamang ulit makakapagbagong taon sa Pilipinas matapos ang 21 taon sa Amerika. Kaya naman bumili ng 5,000 pisong halaga ng paputok. Sari-sari, kasi hindi ako marunong nito eh. Yung anak ko lang bibili eh. Quitis, Sinturon ni Judas, at saka ito, Fountain, at saka yung, hindi, first Christmas ko dito eh. At saka first New Year ko dito. Walang patidma ng mga mamimili, tila mas matumal pa rin daw ang bentahan ngayong taon kumpara nung isang taon. Pero inaasahan ng mga nagtitinda na mas dadami pa ang mamimili pag malapit na magbagong taon. Mas malakas nung last year kaysa ngayon. Oo, mas humina pa ngayon. Ting malapit na sa lumalakas. Uso ang mga pailaw na nagkakahalagang 500 pesos hanggang 600 pesos kada piraso, higad 3 kada 100. Sawa mula 150 hanggang sa pinakamahal na 8,700 na tumatagal ng 8 minutong putukan, luces na 30 pesos, ang mga fountain naman ay 25 pesos hanggang 30 pesos at mga pagoda na mabibili mula 380 pesos hanggang 900 pesos. Pero kung mga torotot ang trip nyo, meron din yan dito sa Bukawi. 150 pesos lamang ang ganitong klase ng torotot. Ang ilang mamimili na makyaw nga ng torotot. Mel, paalaala ng DOH, no, yung po mga bata ay huwag nang pahawakin ng mga puputok at kung hindi man makakaiwas ay
magturotot na lamang at para makaiwas din tayo sa disgrasya, Mel. O pero Joseph, paano sinisiguro ng mga nagbebenta ng paputok dyan na, alam mo na, hindi na magkakaroon ng disgrasya, sunog o pagsabog? Mel, noong 2007, dito sa Bukawi mismo, no, sa kinatatayuan natin, nagkaroon ng disgrasya nga at na ninuguro nga ngayon yung mga may-ari ng mga paputok dito. Nag-implement na sila. Alam mo ba, simula noong December ay no smoking zone dito sa Bukawi, Bulacan para makaiwas. So bawal magyosi dito pag na-duty ka dito. At kung magyoyosi ka dito sa mismo mga tindahan, ay mahuhuli ka, meron kang multa na 1,000 at bawal na rin yung magte-test ng paputok. Kasi minsan, pag sinindan mo halimbawa yung kuitis, baka mamaya bumagsak naman sa tindahan na marami ring mga paputok. Sa mga may tindahan, merong mga drum sila dun sa harap ng Yung may kanilang... tubig, oo nga. Drum ng tubig at saka buhangin. Para nga naman kung halimbawa magkaroon ng sunog or Kailangan may tabo, ano? Opo. Tapos yung mga tindahan nila, hindi na sila dekahoy ngayon, desemento na sila. At sa pagitan ng mga semento na yun, para may buhangin para yun, para kung halimbawa mag-iba yun, ay may pantabo na agad dun sa mga apoy or dun sa mga paputok na pwede pang sumiklab. Pero teka, Joseph, may nakikita ka ba diyang mga firemen na nakaantabay na? Ay, Mel, meron din dito sa mismong meron kanto din. lamang ay naka-standby na maghapon yan. Nakasama natin din nagbabantay dito sa Bukawi, Bulacan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. At yaman din lamang na in demand din sa pagsalubong sa bagong taon, yung pong mga bilog na prutas. Ako, dami natin kasing paniniwala eh. Sinamantala na ng Department of Agriculture na ibida ang mga prutas na Pinoy, Pinoy na Pinoy. Di hamak pa raw na mas mura kung ikukumpara doon sa mga imported. Kaya para sa mga limitado ang budget, huwag daw mag-alala dahil kaya raw ninyong makompleto ang 12 bilog na prutas sa pagpasok ng 2011. Nakatutok si Susan Enriquez live mula sa Quezon City. Susan. Ay nako Mel, hindi ba sa kulturang Pinoy, hindi kompleto ang bagong taon kung walang mga bilog na prutas sa hapagkainan kapag magpapalit ang taon. Hindi nga lang 12, minsan 13 o higit pa. Pero kung medyo kulang yung budget, abay may paraan na para makumpleto yung inyong mga bilog na prutas. At ito ay sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga lokal na prutas. Mismong si Assistant Secretary Salvador Salacop ng Department of Agriculture ang nagpunta sa palengke para ipakitang kung walang pambili ng imported na prutas, kaya itong punan ng mga lokal na produkto. Sa halagang 730 pesos, hindi lang 13 kundi 15 iba't ibang prutas ang napamili ni ASEC. Lahat ng ito tubong Pilipinas. Kabilang dito ang mga bilog na swerte daw, gaya ng dalandan, chiko, melon, pakwan, star apple at chesa. At sa halip na kastanyas, mani na lang daw ang bilhin. We have 15 fruits here, locally available, planted by our farmers, cultivated, harvested, and sold. So, with proper promotions, kaya po natin yung Costobre 12 prutas, pwede yung local fruits po yan. Ayon kay Florita Chua na nagtitinda ng prutas, hindi naman dapat mamroblema ang mga gustong makabili ng mga bilog na prutas sa pagsalubong ng bagong taon. Ang dapat lang gawin, bilhin ng mga lokal na prutas na mura ang presyo, pati na ang mga imported na mababa din ang presyo, kagaya ng mansanas. Gusto nila talagang kumpleto ang kanilang hayin, pumili na lang sila ng halimbawa dalandan, singkamas at chesa. Ikit Montejo nakabili na ng mga prutas para sa bagong taon. Ang ginawa niya, bumili ng mga prutas na imported pero mura lang at ang iba panay lokal na gaya ng chiko, melon at dalandan. Mas maraming mga imported yung mga nakapalibot. So yun ang agad ang nabili ko. 250 pesos ang budget ni Emily Abala para sa bibilhing 12 prutas. Para mairaos lang ang bagong taon na kumpleto ang mga prutas daw na swerte. Isa-isa na lang ang bibilhin niya. Karamihan mga lokal na produkto. Tigi-tigi sa lahat ng items. Isa sa isusulong ng Agriculture Department ang pagpapalakas sa produksyon ng mga prutas na halos katulad ng mga inaangkat sa ibang bansa. Kung may longgan daw, pwedeng pantapat ang lansones. Ang lychees, katumbas lang ng rambutan. At ang dalandan, pongkan ang katapat. Kapag nakasanayan, hindi lang ang mga mamimili ang makikinabang, kundi pati ang mga magsasaka.
Mel, dito sa kinalalagyan ko ngayon, talaga naman yung mga lokal na prutas natin ay nakikipagpaligsahan dito sa mga imported na prutas. At talaga naman medyo mura yung ating mga lokal na prutas. Siyempre, hindi naman natin inangkat. Sabi ng mga nagtitinda rito, bagamat alam natin talagang karamihan ay bumibili ng mga prutas kapag magbabagong taon, hindi naman nila nakikitang tataas ng malaki pa yung presyo ng mga prutas. Maliban daw doon sa ubas na baka sa presyo nila ngayon na 200, ay umabot pa ng 250 hanggang 300 pesos dahil ang ubas daw ay hindi nawawala sa hapagkainan maging ng mahirap at mayamang pamilya. So, ang sabi naman pamahiin, hindi naman sinabing kailangan imported. Kung ano yung kaya ng budget, iyon ang ihain natin sa ating mga hapagkainan. Mel? Tama ka, Susan, pero tandaan mo, dapat matamis. Hindi pwedeng maasim. Hindi, may solusyon dyan, Mel. Ano? Titikim ka muna bago ka bumili. Libre. At dapat sa Libreng tikim, libreng tikim, ha? tikim. Oo, lalo pagka ganito, libre tikim. Talagang halos ipamigay na ng mga tindera yung pinatitikman nila mga prutas. Para siyempre, maparami yung bibilhin ng mga customer nila. Ayun, maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.